Aris number 28, Raymond at Paas. Raymond, saan itong footbridge na ito sa Maynila? Raymond. Ito yung tinatawag na Pasig River Esplanade Footbridge. Ito'y connecting, Saan yan? Connecting Binondo at saka Intramuros area. Maliban kasi doon sa tulay, yung tulay na malaki na ipinatayo, ay ito yung Binondo Intramuros Bridge. Meron ding footbridge na itinayo dyan sa Maynila Mayor. Noong 2019 ay 284 million ang ibinigay na budget dito. Ito ay may haba na 350 feet or 107 linear meters. Sabi ni Senador Erwin Tulfo, mas mahal pa ito kaysa sa 4-lane na tulay na madadaanan ng mga sasakyan. Ang SISTE ay matagal na itong sinimulan, ngunit hanggang ngayon ay poste pa lamang at hindi pa rin natatapos. Di hamak na mas mahal daw ito yung kaysa doon sa itinayong Binondo Intramuros Bridge sa Maynila at ang Estrella Pantaleon Bridge doon sa nagdudugtong naman ng Makati at lungsod ng Mandaluyong na ang halaga ng kada metro doon ay 1.3 million. Pero yung footbridge, doble, 2.6 million ang halaga kada metro. Para sa senador, dapat na ipaliwanag ito ng DPWH kung bakit napakamahal at hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos ang nasabing proyekto. Doon sa record umano ng DPWH, ang opisyal ng ito ay nanamahala sa pag-aproba at maupisa ng proyekto ay si ngayon ay Undersecretary Ador Canlas ng DPWH dahil siya noon ang director ng DPWH National Capital Region. Nasa na si Director Canlas? Nasa DPWH pa ba siya? USEC ngayon, Mayor. USEC. Diyos ko. USEC pala. Di dapat mas natapos na yun. USEC na pala siya. Director siya noon. Ngayon USEC na. Hindi pa natatapos. Kita naman sa picture, Mayor, late lang yan, galing sa office ni Senator Erwin Tulfo na nakatiwangwang pa yung proyekto at naghihintay pa na ituloy ito at matapos para magamit kahit na sa kanilang tingin pa lang ay malaki yung pagkakaiba doon sa mas mabuti pa daw magtayo ng isang tulay na madadaanan ng mga sakyan dahil mas mura pa kaysa yung footbridge na yan Mayor at Elaine. Parang ang laki-laki sa tingin ko nitong picture mo, video mo, Raymond. Ano lang, footbridge lang yan? Hindi pwedeng daanan ng sasakyan? Ang footbridge lang daw dyan, Mayor, yung nakalagay kasi nga balak nila. Yung bang para bang yan yung yung magdadagdag doon sa programa ng LGU ng Maynila, yung esplanade na itinayo along Pasig River, para mas maraming taong pangpasyalan kasi dapat yan, Mayor. Ganun ba? Ang original na plano dyan, mamamasyal sa Binondo side, mamamasyal sa dito sa Intramuros area na kumbaga hindi ka maabala ng mga sasakyan. Pambihira. Alam mo, hindi pa tapos. Hindi tayo engineer, Raymond, pero common sense yan, kesa footbridge yan, tumatawid ng Pasig River dyan, ang tindi ng traffic dyan, ba't di pa ginawang tulay na lang yan? And tulay then, na malaki. Oo, and then siguro nagdagdag ng walking, sidewalk, ayan, ang bira, sayang naman, makatulong sana sa traffic kasi yan ang kailangan natin, yung mga patawid ng ilog, patawid ng Pasig River. Yun nga yung pinagtataka daw nila dito, Mayor, kay sabi ng Senator Erwin Tulfo kailangan magpaliwanag dito yung mga opisyal ng Department of Public Works and Highways dahil maliban nga sa mas mahal ay hanggang ngayon nakatiwangwang pa rin ang nasabing proyekto. Ilang years na raw yan, Sherwin tuloy, Raymond? 2019 daw nung mapunduhan ng 284 million. 6 years na. 2025. 6 years na. 6 years wow. na yung proyekto. 6 years in the making. Wala pa sa kalahati. Wala pa sa kalagitnaan ng... Mukhang may naibulsa. Wala pa sa kalagitnaan ng Pasig River. At least may poste, Mayor. Diyos ko po, mahabagin Lord. Ayan. Ay, nakatalaga. Malapit ba lang kay Raymond dun sa
yung famous na Oh, yeah, esplanade. sa Jones Bridge. Jones Diyan sa may Bridge. likod ng post office. Oo. Sa area na yan, malapit din sa area kasi nga kumbaga pang tao lang talaga na yung purpose talaga is Pang tourism. mga tao pwede kang mamasyal doon. Na, hindi walang mga sasakyan na nakakaabala. Ayan. Ang tanong dito kung si Yusek Canlas ang may project niyan, sino ang kontraktor? Ayun, yun ang kasama siguro sa dapat posisihin, Mayor. Kapag nagkaroon man ng pagdinig tungkol dyan sa usapin na yan, dagdag doon sa iba pang mga proyekto na ngayon na tinitingnan, lalong-lalo na mainit ang mata ng Pangulo doon sa mga proyekto na pinunduhan na napakalalaki nitong mga nakalipas na mga taon. Magkano ulit ang budget, Raymond? 284 million noong 2019. Grabe. Oh, 284 million. 284, tas ganyan. Baka di na tinuloy kasi hindi umabot ng billion eh. Ayan. Kailangan billion muna. Oo, para malaki ang komisyon. Pero alam mo, sayang yung pera. Ay, sinabi mo, ha? Ayan. Yan sinasabi natin eh, ha? Yung mga public works na ganyan, di ba dapat may nakalagay dyan na kailan nag-start, Yes. kailan na matatapos, Nakalagay yan doon lakay. Oo. magkano ang worth ng project, sino ang kontraktor. Yes, ayan. dapat lang. Di ba may batas tayong ganyan? Dapat ginagawa ulit yan, nilalagyan ng karatula. Ayan, signage. Ayun, yun siguro kasama na lahat. Sana pag nagkaroon daw ng pagdinig dyan tungkol dyan, Mayor, malalaman natin. At saka si Yusek Ador Canlas din mismo ay magpaliwanag dahil nga panahon niya bilang director ng NCR DPWH nung naitayo ang nasabing proyekto at ngayon siya na ay undersecretary ng DPWH. Okay nga Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado na ngayong linggo, bagamat ngayong araw ng Lunes ay walang nakaschedule pa ng mga committee hearings, pero bukas magsisimula na magtrabaho yung iba't ibang mga komite. Matitindi yung mga expose ni Senator Ping Lacson ngayon, ha? Mukhang mainit ang Senator Ping. Linggong-linggo, Mayor, nagpatawag daw ng staff meeting. Para i-verify yung mga i-validate 1, 2, 3. Hindi daw po pwede sa kanya yung isang validation lang. Doon sa pangalan ng proyekto, magkano ang halaga, sino ang contractor, sino yung mga opisyal. Ayan. Na doon sa planning at execution ng mga proyekto bago siya magsagawa ng isang privilege speech at ibubulgar kung sino-sino yung mga may mga binabanggit sa mayor na napondohan na doon sa record ng DPWH na kompleto yung proyekto. Pero nung pinuntahan daw nila, walang nangyari proyekto, sabi daw ng mga tao doon. Maraming ganyan. Pangalawa naman ay merong binabanggit na proyekto na na-budgetan na nung nakaraan. Ngayon, may budget ulit, parehong iba din. Talagang malupit ang Senator Ping Lacson. At yun ang aming hintayin, Mayor. Pina-finalize lang daw niya. Then para pag nagsalita ito ay sigurado kompletos recados ika nga tungkol dito sa usapin ng iba't ibang mga, most especially ang pinag-uusapan dito flood control projects, Mayor at Elaine. Masahan natin dyan, Senator Ping, kasi galing yan sa intelligence, PNP chief, PACC, ayan. So, kailangan talaga ng, kumbaga sa intelligence, check, counter check, double check, mga ganyan para sigurado walang sablay. Yun yung binabanggit na up to the minimum, pinaka-minimum na mali. Kung lahat daw ma-eliminate mo yung mali para 100% gagawin para lang matiyak na kapag nagbitaw ng salita, walang question. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Advance para sa DTRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kitang-kita ko na marami